Ngayong araw nga mga mare, magpo-flooring na nga sila. At samahan nyo din kami mga mare sa paglilinis nga natin dito sa ating kubo. Sama nga sila mama at syempre yung update nga natin mga mare sa ating gulen nga dun sa kabila nating farm. Syempre mga mare, maaga pa lang, aalis na naman nga sila. Buti na nga lang talaga hindi to nagre-reklamo tong kolong-kolong na to mga mare. Paano ba naman araw-araw nga natin ginagamit? Nagpagasolina nga rin sila mga mare para sa ganun hindi nga to matuyuan. Wala nga to mga mare nakitang daan at hindi ko alam kung saan nga to banda. Good mood nga ngayon si Kuya Richard mga mare, patawa-tawa nga siya ngayon. Iba rin kasi talaga ang nagagawa mga mare kapag naliligo ka nga ng maaga kapag pupunta ka sa trabaho. At eto nga si Kuya Tolits mga mare, tamang antay nga lang din dito. Sinusundo nga siya kasi dun nga siya sa kabila. Mas gusto niya nga mga mare dun natutulog tulad nga ng sabi ko sa inyo. At eto na pala white sand kaya naman nagsimula na nga ulit sila at eto na nga rin yung semento. Tulad ng sabi ko sa inyo, magpo-flooring na sila for today's vlog. Syempre nakaka-excite ngayon mga mare dahil nga may apakan na nga sila, tapos sunod nun pader na o diba? Tapos pagkasunod nun edi bubong na nga mga mare, edi malapit na nga matapos. Ito nga si tatay, sabi ko tuwing umaga na nga lang siya tutulong, tagabuka na nga lang siya dyan para hindi siya masyadong mahirapan. Mahirap na kasi mga mare, baka naman mapano pa nga siya dyan kapag tanghali tumutulong pa nga siya. Marami naman nag-aakot kaya hindi na nga niya kailangan tumulong at medyo basa pa lang ngayon mga mare daanan, parang nag-high tide ata ng maaga pero natuyo din agad. At eto na nga si Katolits, nagsimula na nga rin mga maring magtrabaho. Habang yung ibang kalalakihan, tamang huwakot nga lang dito mga mare. Aba, tingnan nyo naman yung dalawang magtatay, tingnan nyo mga mare, hindi talaga may pagkakailan na magkatatay nga silang dalawa. Paano? Mula buhok, mula muka, mula ilong, ay talagang magkamukha sila. Kaya nga nung pinakilala nga to ni tatay sa amin, hindi na talaga kami nabigla. Kahit mga mare, akala namin na si tatay nagbibiro lang nung sinabi niya nga na may anak siya. Pero nung nakita nga namin mga mare, sabi na nga lang namin, ay totoo nga. Si para silang pinagbiyak na bunga mga mare, paano magkamukha. At eto nga, naghalo na nga rin sila dahil nakapagkakot na nga rin ng buhangin. Almusal na nga rin sila mga mare ng Lucky Me ba to? Ito nga ang inalmusal nga nila for today's vlog. Kasama na nga rin dito mga mare yung merienda kasi anong oras na nga rin. Michael nga lang sukat-sukat na nga rin dito mga mare kasi sabi ko nga sa inyo ipa-flooring na nga siya. At eto nga mga mare, masarap din kahit paminsan-minsan mag-noodles ka mga mare. Po, sasamahan mo nga siya ng kanin. Naalala ko nga tuloy dati. Madalang lang talaga mga mare yung kaya mong solohin nga yung isang noodles. Kasi dati kapag nga hindi sapat yung pera nga ni mga pambiling ulam, gagawin niya bibili kami dalawang noodles. Hindi mga mare, tig-isa kami magkapatid kundi para na nga sa aming apat yun. Minsan nga mas marami pa nga mga mare yung sabaw kaysa nga dun sa laman. Mas minsan matabang kaya dinadagdagan namin ng asin at bechin para mas maraming ang sabaw, mas masarap. Ranasan niyo rin ba yung mga mare yung isang noodles pero lumalongin nga sa napakadaming tubig? Sino nga nakaka-relate dyan? At eto nga mga mare, ulam nga nila manok, abay ang sarap ng ulam nila at bumili na nga rin sila ng tinapay. Maganda lang dito, malapit nga mga mare yung bilihan dito. Grabe lang dito kasi pati malunggay binibili. Kaya eto mga mare, tamang merenda na nga lang sila at eto nga si tita parang malungkot. Hindi ko alam kung may nararamdaman ba si titang hindi maganda kasi parang ang lungkot-lungkot ng mukha niya. Ewan ko kung saan nila itong mga mareng nakuhang alimango napakalaki. Abay kapag nakagat ka niyan, sobrang sakit niyan mga mare. At eto nga, nagsisimula na nga silang mag-flooring. Baka nga mamaya tapos na to, tas bukas pader naman. Di man nga ganun mga mare kabilis, at least araw-araw meron nga mga improvement. Araw-araw may nagagawa nga mga mare, kaya naman kahit papaano ay talagang na-excite na nga akong matapos to. Syempre si tita nahihirapan din makitulog nga kila Paula kasi nga syempre masikip din dun. Kaya kapag natapos to ay talagang hayahay na nga ang pagtulog ni tita. Sana nga mas masarap maging tulog niya dito. Ngayon yung mga mare, si ate Mina, ewan ko kung nautangan ba to o ano, nakatulala sa gilid. Eto namang si Daguliit, taga-abot nga rin mga mare dito ng buhos. Si ate Lerma naman, syempre siya ang tagaluto mga mare. Pero syempre tinutulungan nga din siya ni tita. Tingnan niyo mga mare, oh, nagtagahugas naman si tita. Mas stress pa sa akin si tita mga mare, charot. Puro nalulungkot at wala nga yung apo niyang maliit. Siyempre kasi mga mare, kapag may baby ka nga sa bahay ay talagang sobrang saya kahit nakakapagod. Kaya kahit medyo matagal pa, halos 4 na buwan pa bago ako mga anak, sobrang excited ko na. Si iba pa rin talaga mga maring may bata nga. At talaga ako mga mare sa bata, lalo na't napakalaki na nga ng kapatid ko, halos 3 taon nga lang tanda ko sa kanya. Parang hindi ko rin mga mare naranasan
mag-alaga ng baby. Nasan ko nga lang yun sa mga pamangkin, sa mga apu-apuhan, ganun. Pa nga kami mga maring anak pero ang dami ko ng apo sa pamangkin. Dumating na pala mga mare mga hollow blocks kaya naman nagkakot na nga rin sila dito. Bali 300 to 200 pa lang yung dumarating. Okay na nga yun, at least meron nga silang pansimula mga mare. Eto mga mare, sinalansan na nga rin dito nila Kuya Ato at Kuya Richard. Buti na nga lang matibay din to mga hollow blocks na to mga mare, kaya kahit pa paano konti nga lang yung nasisira kasi sayang din talaga. Sa inyo ba mga mare magkano hollow blocks ngayon? Kasi dito 14 na yung D4. Yung huli ko nga mga mare bili nun na nasa 11 nga lang yung D4. Yung 14 na, ang mahal na talaga ng bilihin. At eto nga ulam nila, tinola o diba? Kapag ganyan ba naman yung ulam mo mga mare, talagang gaganahan ka nga magtrabaho. At eto nga si Dagul, tamang antay nga lang dito ng halo, apakasipag na bata. Ang oras na to, wala pa nga sila mga mare pananghalian kasi maaga pa. At eto nga si tita nakatulala nga dito, biglang ngumiti nung hinakit ng camera. Parang ang lalim-lalim nga mga mare ng iniisip niya. Tingnan niyo naman mga mare yung mga paa niya. Sana nga sa paggawa nga ng bahay na to ay mas maging masaya nga siya. Ako na nga mga mare regalo ko sa kanya sa maraming mga Pasko, birthday. Excited na nga ako mga maring makita nga si tita dyan na naglilinis sa bahay niya kapag dumarating nga tayo. O kaya naman nakaupo siya dyan mga mare. At eto na nga mga mare, pananghalian na nga nila kaya tara sumama na nga rin tayo mananghalian. Kanya na nga sila, syempre mga mare pag pagkain kanya-kanya na, wala nang pansinan. Kami naman dito mga mare sa kubo ay sobrang abala nga din dahil naglinis nga tayo ngayon ng bodega sa kanong kwarto. Tagal ko na rin kasi mga mare kinukulit si Pangit na tulungan niya akong linisin ngayon isang kwarto dito na hinigaan nga nila JM. Bala ko din kasi mga mare dun ilalagay ngayon gamit nga ni baby para makabili at unti-unti na nga ako. Mahirap na kapag matagal pa ako bibili. August 18 mga mare ay 6 na buwan na nga ako. Hirap na kasi mga mare kapag kung kailan nga malaki saka ako magagahol bumili. At eto nga namimili din pala kami na pwede nga namin idunit na damit. Lalo na nga sa akin mga mare kasi sobrang dami ko nga mga maring damit na hindi ko na nagagamit. Eto si mama tinulungan niya na nga ako mga maring mamili. At eto nga tinulungan ko na nga rin si Pangit mga mare mag-alis nga ng ganito. Sa ngayon ay alisin muna nga natin to mga mare kasi hindi natin din talaga kasya kapag nga may mga cabinet dito. Si mga mare sa kwarto na hinigaan namin ay talagang sobrang liit na nga. At eto nga si mama siya na ang nagmap. Hindi pa rin naman dito mga mare matulog kasi itutumba mo nga lang yung kutsyon ay pwede ka na nga mahiga. At eto nga yung mga gamit natin sa bodega saka sa kwarto, di bang dami? Si mama naman ang taga-abot nga kay Pangit mga mare ng mga gamit. Ako naman yung tagsasama-samahin ko yung mga bagay-bagay. Hirap nga lang kami kasi wala kaming taga-video mga mare kaya hindi halos na videohan lahat. Tungkol lang itong camera mga mare sa may toyo. Sabang abala nga si Pangit, abala naman ako mga mare pag samasamahin nga ito pero nakita ko may ganito. Kita ko nga to mga mare kaya tinignan ko baka may mga papel nga ako dito dati. Tapos mga mare, bilang chismosa tayo, nakita ko nga tong picture na ginawa ko nga kay Pangit. Ang arty-arty kahit wala akong baon yan, basta meron akong panggawa ng ganyan. At eto nga si Miss Kulot, diba ang ganda niya ng bata. At eto nga siya mga mare, nung 2 taon pa lang ata siya, diba ang ganda-ganda niya. Pakasungod kasi ni Miss Kulot mga mare nung bata. Hindi ngayon na pagsasabihan, nakala mo ginto, ganun. At iyakin kasi siya. At eto nga si mama nung dalaga siya, oh. Ito lang mga mare na itabi niya nga mga picture kaya pinalaminate nga niya. At eto naman mga mare, kami nung bata, tinan niyo naman ang ganda-ganda nga ni baby dyan, oh. Naman di ko alam kung lalaki ko. Paano pang lalaki yung binili sa akin ni tatay na short. Kita ko nga rin mga mare, etong graduation picture nga ni baby. Ang layo-layo na nga namin mga mare, parang kailan lang bata lang kami. At eto pala ako, ang taba-taba ko nung bata. Ganyan pala ako mga mare, bakit ngayon parang nausog ako. At eto ako nung kinder mga mare. Naman ako ganun kataba pero kahit pa paano may laman-laman naman ako. Tapos nakita ko nga ito mga maring collection nga ni mama ng suklay. Palagi nga siya natutokso bakit daw hindi siya nanunuklay. Pero tingnan niyo naman mga maring mamahalin niyang koleksyon ng suklay. Kada punta niya ng palengke ay talagang bibili niya ng iba't ibang suklay. Oh. Iba't ibang kulay din yan mga mare. Dati kasi 5 piso nga lang yung suklay, ngayon ata 15 na. Dami nga suklay ni mama, nakakalimutan niya na rin magsuklay. At eto nag-aayos nga siya ng idodonate nga nating mga damit. Dahil marami rin talaga tayong maipamimigay ng mga damit na hindi pa nga natin nagagamit. At eto nga mga maring bodega okay na nga. Yung lumuwag nga siya kasi nabawasan din talaga mga mare ng gamit. At eto naman yung update dito sa kanahaponan. Tapos bago nga mga mare maghapon ay matatapos na nga nila to kaso may apak pa nga na aso. Akulit na aso mga mare. Kanino kayang aso to? Sino nga mga mare mga excited dyan na makita niyong nakatira na nga dito si tita? Ano rin pala mga mare pasingawan nga dito sa Poso Negro. At eto na nga rin yung itsura mga mare ng flooring nga nila. Bukas lang may pader na nga to mga mare. Bilis-bilis na nga rin yung mga mare kapag magpapatong-patong na nga lang ng hollow blocks para sa pader. Kasunod nun ay talaga namang bubong na.
na. Di pa nga natin alam mga mare ko ilang bubong nga ang uubusin nga nito o yero. Bala kasi namin wala ng kisame mga mare. Para nga si tita meron nga rin siyang sampayan. Pre sa haba-haba nga mga mare ng trabaho eto pahinga na nga at kwentuhan na nga lang dito. Kaya maya-maya lang nagpaalam na nga rin sila at sumama nga etong si Dagul bagong ligo pa nga oh. Sama nga siya nga mga mare ni Naki. Pakasipag din ng bata na to si Dagul mga mare kahit nga hindi umuutusan minsan. Si Katolits naman ihatid nga dun sa bukid at eto bumili muna nga sila ng tubig bago nga sila pumunta ron. Marami rin kasi nagtatanong yung update nga dun sa bukid kahit kami hindi pa nga namin nakikita mga mare. Huling punta natin dun nung nakaraan pa. Sa awa naman ng Diyos mga mare, eto na nga yung daanan, wala na nga tubig, diba? Kaya kahit pa paano mga mare ay okay na nga to. Kaya nga lang yung mga tanim natin ang hindi okay at eto nga meron pang isdang nakuha si Katolits. Sana nga rin halos mga mareng nakasurvive sa mga tanim natin kundi damo na nga lang, buti pa'y damo. Kung hindi nga to mga mare na baha, may mga bunga na nga rin tulad ng patola na to. Tingnan nyo may mga bunga na. Tapos ilang araw nga lang mga mare yung baha dito talaga namang nakikita mo talagang naubos yung mga pananim. Kaya makakabawi na nga lang tayo dito mga mare sa tag-araw. Kaya mga mareng magandang buwan magtanim yung wala ng bagyo. Dito kasi sa Bulacan ay talaga namang August lang talaga mga mare may mga bahang ganito pero September wala naman na ata. Magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlog. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.